Mapagpalang hapon po sa lahat. Dati po kaming OFW ng aking asawa na si Ruth Ann sa Italy. Ngunit nang biglang pumanaw ang aking ama, napilitan kaming umuwi sa Pilipinas. Nakiusap ang aking nanay na ipagpatuloy ko ang negosyo ng aming pamilya, kaya nagdesisyon kaming magsettle dito sa atin. Sa simula, maayos ang lahat, maganda ang takbo ng negosyo, at ako ang namamahala. Ngunit nang pumasok ang aking kuya sa negosyo, unti-unting nabago ang lahat. Bilang paggalang sa kanya bilang panganay, hinayaan ko siyang makialam sa pamamalakad ng negosyo. Pero unti-unti akong natanggal sa aking posisyon. Mula sa pagiging tagapamahala, naging driver, mula driver, naging pahinante. Hanggang sa ang sahod ko ay naging kapareho ng isang ordinaryong empleyado. Hindi ko po ito masabi sa aking asawa dahil sa kahihiyan. May mga pagkakataon na nagkakasakit ang aking mga anak at kailangan kong manghiram ng pera para lang makabili ng gamot. Kailangan kong makiusap, halos magmakaawa, pero may mga pagkakataon na hindi ako napagbibigyan. Ayaw kong maramdaman ng aking asawa na nagkamali kami ng desisyon sa pag-uwi sa Pilipinas. Unti-unti kong ibinenta ng palihim ang mga gamit para maitustos lamang sa pangangailangan ng aking pamilya. Dahil sa hirap ng sitwasyon, nagsimula akong gumawa ng mga maling desisyon. Nagsimula akong kumuha ng pera, mga ala sa vault ng aking nanay, mula sa kanyang retirement money. Nangutang ako sa mga kaibigan at mga taong inire-refer lamang sa akin. Madalas kong gamitin ang dahilan ng aking mga anak ay may malubhang sakit upang makumbinsi ko sila na mapahiram ako ng pera. Unti-unti lumiit ang mundo sa dami ng aking pinagkakautangan. Lagi akong nagtatago, gumagawa ng iba't ibang dahilan at nagsisinungaling para lamang makalusot. Hanggang sa nalaman ng aking asawa ang tunay na sitwasyon at nagdesisyon siya na hiwalayan ako. Meron akong kaibigan na ipinapulis ako dahil sa aking utang. Sa sobrang desperasyon, gumawa po ako ng isang malaking kasinungalingan. Sinaksak ko po ng bahagya ang aking sarili upang magmukhang na-hold up ako. Dumiretso ako sa police station, naduguan, at sinabi kong na-hold up ako habang papunta sana ako upang bayaran ang aking utang. Pero kalaunan, nalaman ng mga pulis na gawa-gawa ko lamang ang lahat. Galit na galit ang aking kapatid. Dahil sa kahihiyan at galit, pinutol ng aking pamilya ang kanilang relasyon sa akin. Sa isang iglap, nawala ang lahat sa akin. Dumating ako sa punto na gusto ko na lang mamatay. Nanalangin ako sa Panginoon at sinabi ko sa Kanya, Panginoon, kung maaari po, tapusin niyo na po ang aking buhay. Ayoko na pong mabuhay sa kahihiyan. Nadala ko sa aking pamilya at sa mga tao kong nasaktan. Ngunit napakabuti ng Panginoon. Nagkaroon ng men's retreat at women's retreat ang CCF Malolo sa parehong lugar at PETSA. May nag-sponsor sa amin ng aking asawa upang makasama sa retreat. Sa bus, papunta, magkatabi kami ng aking asawa. Pero may bagahe na nakalagay sa pagitan namin na parang harang. Doon po nagsimulang kumilos ang Panginoon sa aming mga puso. Pagkatapos ng retreat, nagkaroon kami ng pagkakataon na magkaayos. Nangako kami na susubukang magsimulang muli. Nakiusap ako sa aking pamilya na makabalik sa negosyo kahit bilang driver o pahinante. Nagsimula rin ako magtinda ng barbecue sa harap ng bahay ng aking biyanan. Sa umaga, driver at helper ako.
Sa hapon naman ay tindero ng barbecue. Hindi naging madali ang sitwasyon. Madalas may mga naniningil na pumupunta sa bahay. Dahil sa hiya sa kanyang pamilya, nagdesisyon ng aking asawa na pansamantala kaming maghiwalay ng tirahan. Nagdesisyon akong matulog sa bodega upang manatili pa rin na malapit sa aking mga anak. Labis ang aking lungkot pag nakikita ko yung aking mga anak na sumisilip sa bintana. At umiyak din dahil nakikita nila akong umaalis sa gabi. Masakit yun para sa akin. Pero patuloy akong nanalangin sa Panginoon. At patuloy akong nagsumikap na babayaran ang aking mga utang. Kalaunan ay muli kaming na-sponsoran sa isang couples retreat sa Baguio. Doon tuloy ang pinatawad ako ng aking asawa at pinangako namin si Jesus ang magiging sentro ng aming pagsasama, mga plano at pamilya. Doon nagsimula ang ayusin ng Diyos ang aming sitwasyon. May isang kaibigan ng aking asawa na nag-refer ng isang tao na gustong ibenta ang kanyang negosyo. Nakipagkita kami, ngunit tumanggi sa kanyang alok. Pero pagkalipas ng isang buwan, muli niya akong tinawagan. Nakipag-meet ako at nagpakatotoo at sinabi sa kanyang, pare, pasensya ka na. Ayaw kong masayang ang oras mo sa akin. Sa totoo lang, kahit 5 duling ay wala kami. Hindi pa ako natatapos magsalita, bigla niya akong niyakap at umiyak. Sinabi niya sa akin na siya ay nanalangin, nabigyan siya ng sign kung kanino niya ibibigay o ibebenta ang kanyang negosyo. Na naginip daw siya na may paulit-ulit na nagsasabi ng salitang 5 duling. Ako ang panlima sa mga tinawagan at kinausap niya. At sinabi niya na ako lamang ang nagsabi ng salitang 5 duling. Doon mismo sa restaurant, habang nanginginig ang aking mga kamay at umiiyak ako, pinirman niya ang transfer of ownership ng kanyang negosyo, deed of sale ng mga sasakyan, at ibinigay niya ito sa akin. Hindi po ako makapaniwala. Sinabi pa niya sa akin, bayaran mo na lang ako kung kailan mo gusto at kung hindi man ay okay lang. Sa tulong ng Panginoon, sa loob ng 2 taon, ay nabayaran namin siya. Unti-unti ring naibalik ang mga nasira kong relasyon. Hinanap ko ang mga taong nautangan ko upang humingi ng tawad at magbayad. Natuntun ko ang kaibigan kong nagpapulis sa akin noon. Nasa ospital siya at nagdadialysis sa Pampanga. Pumunta ako upang humingi ng tawad at magbayad na rin ng utang. Nalaman ko lamang na kagabi lamang ay nananalangin ang kanyang asawa kung paano nila babayaran ang dialysis niya kinabukasan. Hindi siya makapaniwala. Pareho kaming umiyak. Pinatawad nila ako. At nung araw ding yun, tinanggap nilang mag-asawa si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Noong 2019, birthday ng aking kuya. Pumunta ako sa kanila kahit wala akong imbitasyon. Lumapit ako sa aking kapatid, niyakap ko siya at humingi ako ng tawad. Sumagot siya sa akin at sinabi niyang gusto lamang niya akong turuan ng leksyon. Kaya niya nagawa ito. Niyakap ko rin ang aking nanay na noon ay na-stroke na. Kaya po mula noon hanggang ngayon, maayos na pumuli ang aming relasyon. Ngayon po ay nagsisilbi po ako bilang D-Group Leader at bahagi ng Movement Ministry. At sa ngayon po ay core head ng Biyahe Jail Ministry sa CCF Malolos.
Ang tunay na pananampalataya ay pagsuko ng pagtitiwala na ang Panginoon ang may hawak ng lahat. He is in control. He is sovereign. Ako po, si Ramir Enriquez, isang makasalanan na binigyan ng panibagong buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Lahat ng papuri at kaluwalhatian ay sa Kanya lamang.